isang pamilya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumailiyong lahat. At sumaiyo rin. Isang maganda at mabiyayang hapon sa inyong lahat. At siyempre, isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At muli nating ialis sa Diyos sa banal na bisang ito ang lahat ng ating mga panalangin. Panalangin una ng pasasalamat at panalangin din para sa lahat ng ating mga intensyon at mahahalagang kahilingan sa Panginoon. Muli nating hingin ang mabisang tulong at pamamagitan ng ating Inang Birhen, ang ina ng awa, Nuestra Señora de la Merced. Ipagdiwang natin bilang isang pamilya ang katapatan at kagandahang loob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob at pagsisisi, sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong binubulita ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagka sa walang hanggan. Amen. Kayo po'y maupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating at pagnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, hiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating ito'y tulad ng pagsumbong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw.
Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang maparusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito, dahil dito, patuloy kayong magpapaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ulitin ko natin. Ang laukoy ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako sa linungan. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang Panginoon sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay ito sa poon hinilig. Ang apoy lumagi sa banal na templo upang ang gandahan niya'y mamamasdan ko at yaong patnubay niya ay matalo. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad ko sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kanina. Makikita ang Panginoon sa kanyang lupang hinirang. Tayo po'y tumayo.